At pinabulaanan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang social media post na nagsasabing bahagi umano ng China ang Palawan dahil napadpad umano doon ang isang Chinese explorer noong 1400s. Binigyang diin naman ng isang historian na hindi kailanman naging bahagi ng China ang Palawan. Batay na rin sa records ng mismong explorer at ibang Chinese scholar. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Isang video ng mapa na nagpapakitang ang Palawan ay bahagi ng China ang lumutang sa Chinese social media apps na Weibo at Red Note kamakailan. Ayon sa video, Zhenghe Island umano ang sinaunang tawag sa Palawan, hango sa pangalan ng Chinese admiral at explorer noong Ming Dynasty na si Zhenghe. Nananawagan din ang naturang post na dapat ibalik sa China ang Palawan. Agad itong kinondena at pinabulaanan ng National Historical Commission of the Philippines. Iginiit ng NHCP na mali at hindi totoong sa China dati ang Palawan o kaya'y pinamunuan nila ito sa loob ng isang siglo. Iginiit din ng NHCP na walang anumang indikasyon na may Chinese settlement sa anumang dokumento mula 1521 o sa mga tala ng Italianong chronicler na si Antonio Pigafetta na kabilang sa mga naglayag palibot ng mundo. Ayon kay Pigafetta, kawangis ng mga nakatira sa ibang bahagi ng kapuluan ang mga taga-Palawan. Katunayan, lumahok ang pinuno ng expedition sa isang sanduguan o blood compact sa hepe noon ng komunidad sa sitio Tagusaw sa Brooks Point. Ayon sa historian na si Xiao Chua, imposibleng mapadpad doon si Zhenghe, batay na rin mismo sa kanyang mga kasulatan. Sabi ng mga accounts ni Cheng Ho na siya ay nakapunta sa Western Seas, hindi sa Eastern Seas, hindi sa kung nasaan yung Pilipinas. Yung Palawan, I think some parts of it was even part of the Sultanate of Sulu. Pero hindi siya naging part ng China. Base sa mga record mula sa Britannica at Asian Studies Association, sa 7 paglalakbay, narating ni Zhenghe ang Southern Vietnam, Thailand, Sri Lanka at India. Nakapaglayag din siya sa Persian Gulf at dumaong sa mga pantalan sa silangang bahagi ng Afrika. Hindi kailanman nabanggit sa kanyang records na napadpad sila sa Pilipinas, partikular na sa Palawan. I think from the 11th century, all the maps of China, whether official or unofficial, ang southernmost part of the territory is in Hainan Island. So, paano nila nasakop yung Palawan? This distortion of history is already deeply embedded in the minds of the Chinese. Kasi yan ang tinuturo sa kanila ever since from the 1940s. So, ang hirap niyang para sa kanila. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang sa issue. Pero naninindigan ang NHCP na nananatili ang pagtindig ng gobyerno na hindi hahayaan ang Pilipinas na mawala kahit 1 pulgada ng pambansang teritoryo sa kamay ng mga dayuhan. At giit ng NHCP, ang Palawan ay pag-aari ng mga Pilipino noon, ngayon at magpakailanman. Katrina Domingo, ABS-CBN News.